Hi, this question is for the GMA and Regal executives. So the first one is, in terms of selection of artists and their characters, paano ang naging process? Especially may malaking listahan ng GMA at Regal Entertainment pagdating sa mga magagaling na artista. Well, ever since naman ang Regal and GMA, we had been looking at newer, refreshing faces. And we only, when Rosel and I were actually meeting about it, we said, siguro this time, maglagay tayo ng mga bibidahin na. And I'm very, very happy that the people that we, of course, Liam is there, Shira, Michelle, who's actually from EBS, welcome to GMA. And of course, Sarah Edwards. And of course, dun sa mga lalaki, we have Rob, Yasser, and Kimson, who are really upcoming leading men, and I'm very, very proud of them. They all have their own credits to share as well. And of course, si Polo has always been with GMA also. And of course, Claudine, thank you very much for accepting the role. Right? So talagang, wala. I'm very, very happy with the casting and I'm very proud. I hope you see it on Monday. Well, kami naman ni Joey, we've been discussing always ever since we started our partnership, no? From the Manopol Legacy na nakatatlong series na siya. We want to bring out kasi the real parang characterization of lovers and liars sa present day. So important talaga na ma-portray siya na people that are believable to be able to portray those characters. That's why we have discussed. Pinag-isipan talaga yan. At saka, as what Joey Abacan had said earlier na mga bibidahin. And very talented artists, that I would say. Because I've seen their performances on their previous works. They have a long way to go. And I really believe with their talents. At syempre, matagal na namin gusto makatrabaho. Sa tagal na ng Regal, I think 60 years na kami. Laging nililigawan ng nanay ko itong artistang to. Diba? Syempre, she's way, talagang sobrang talented, na sobra kong tiningala ever since. For the past, as leading lady and how she grew from a young artist, from a young actress to mature roles. Talaga naging versatile and she always have surprising, nasa-surprise ako, unpredictable talent. So I'm happy that inaccept niya tong offer namin. Of course, yan si Miss Claudine Barreto. Tuwang-tuwa kami at na tinanggap mo yung offer namin, Claudine. Thank you so much, Sir Joey and Ms. Rosel. Next question will come from Mr. Richard Paglikawan of Lionheart TV. Good afternoon po. Congratulations sa Laban Skywars. So, question ko is for the management sa sa creatives. Kasi siyempre hindi naman ito yung parang first na GMA collaboration. Question ko lang, paano nyo napili itong material na to? And parang may conscious effort ba na parang maiba siya from the previous collaborations ninyo? Kay Sir Joey mo at sa akin kay Direk. Kasi if you notice nung collaboration namin, nasa si Richard. Hi Richard. There you go. Yung collaboration namin dati, yung Manopol 1, 2, and 3. Remember the last time that we actually saw each other, sabi ko dapat magkaroon ng mga Mano 24, Manopol 25. Kaya lang naniniwala rin kami sa feng shui. Hindi pwedeng magkaroon ng ika-apat pag Chinese, di ba? So ang ginawa namin ni Rosel, talagang binaybay namin yung library niya of the materials that they have written in the past. And we came across Bayarang Puso. And sa totoo lang, we haven't been seeing so many, sabi nga ni Rosel dun sa opening remarks sa kanina, we haven't been seeing
a material that could actually be a little bit out of the box of what we are actually doing in GMA right now. And we want a little bit, controversial, na sana wag naman nakagtatawag sa MTRC. Lalas o hello. Tapos sabi ko, yung mga artista namin, hindi na natin, gagwapo nila lahat. Tatlo lang. Saka sexy na mga babae, di ba? Lahat sila nanggaling na sa mga Regal projects. Sarah, you were with us in Mano po, di ba? And then of course, si Kimson also, with Mano po also. And si Lian has always been something that we wanted to be working with each other. And of course, madalas kayo sa Regal Studio Presents. Kaya parang feeling namin maganda to na ipanglabas talaga namin na medyo makikita talaga yung acting prowess na itong mga tao na to. And you will see that, when you watch the first episode and the rest of the series, you will know what I'm talking about. Yun na nga, gusto kasi namin ni Joey na more on maging matapang ang kwento nito. Yun. So para naman maging makatotohanan sa kung anong mga lovers liars na yun. Kaya with the help of Crisanto, I'm sure he has a lot to add to what I'm saying. Yeah, una, thank you, Ms. Rosel and Sir Joey for giving me this project. Nung sinabi mo sa akin na hahawakan ko yung bass from Bayarang Puso ni Direk Joey, isa kagad yun nasa isip ko, it should be really sensual, dapat siyang intimate and emotional. More on nakapako tayo sa pinagdadaanan ng mga characters na out of the box din naman, unconventional. Hindi unusual yung mga pinagdadaanan nila. Hindi siya yung the usual na nakikita natin. Dami nilang sikreto dami nilang, bawat isa sa kanila may maridilim na past na ayaw nang balikan pero hinahunt sila ng past na yon na naaapektuhan sila sa present time nila. Meron namang iba na parang naging victim of maling pagmamahal sa past na ayaw nang balikan pero bumabalik na naman. Laging ganon, lagi silang, yung mga dirty secrets nila parang ayaw sila tantanan. Pero at the end of it, nandun sila para lumaban. Nandun sila para to fight kung ano man yung dapat labanan, like the mother, like yung isang office worker, like yung isang breadwinner, even the boss. Lahat sila may kanya-kanyang pain and past na kailangan nilang harapin. Lahat sila actually is towards being strong people. Ganun yung path ng mga characters nila. Yun lang po. Thank you. Yun, like sinabi nga nila, I think ang tanong lang naman na dapat, we want to, kasi it's a challenge kasi nagbabago na yung viewing habits ng mga tao ngayon. So we want to come up with something new at the same time, yung hindi rin masyashock yung mga tao. So parang may something familiar and then something new. Ang gusto lang naman namin itanong, gusto lang namin makuha nyo, pag pinanood nyo is mapapatanong kayo na kilala ko ba talaga yung taong mahal ko? And are we in this relationship because of genuine affection or because we have deceitful intentions? So parang yun lang naman yung mga, are you a lover or are you a liar? Kasi kanina nagtatanungan kung tinanong ka ano ka ba dito, lovers, liars, sabi ni Sir Joey, diba? So parang I think, sometimes we all have to lie to the people we love to protect them, to protect ourselves, and para hindi natin sila masaktan. So, being a lover and a liar, they come hand in hand naman, minsan. So, yun lang naman yung gusto namin maging message ng series. Salamat po sa pagsagot. Another question po. Sa history na sa akin yung direct. So, palagi mo with this material, paano to parang naging perfect fit para sa comeback ng Optimum Star, Miss Belinda? Paano nyo siya nag-isip na? Yes, on our part sa creative, kasi we all know naman yung acting, di ba? Prowess na yung Miss Claudine Barreto. So, kailangan natin lagyan ng mga, yung character niya, buuin, na plus she has done so many series in the past na na-identify na siya sa mga different character names na ginawa niya in the past. So, kailangan challenge for us to create this new character na ma-identify kay Claudine Barreto. And syempre, kailangan magamit nga yung kanyang experience, kanyang expertise. And in terms of acting and I think
Direct Crisanto can answer that because Crisanto and Claudine, they have been together naman in the past then. So, Direct? Yeah, actually, AD ako ni Claudine sa Etiquette for Mistresses ni Chito. So this is our second time together now being the director. So nung nabasa ko yung character ni Via, medyo sensual kasi siya. So I asked Claudine, hanggang saan ang kaya natin gawin, Claudine? Let me know. Sobrang na-impress ako kay Claudine kasi ang sinabi niya sa akin, direct, lahat na naging director ko, kung anong gusto gagawin ko. Yun ang sinabi niya sa akin. As in. So sabi ko, okay, sige. At sinasabi naman ni Clau, may tiwala naman siya sa akin na hindi ko siya pababayaan, aalagaan ko siya. Which is, yun naman yung ginagawa ko every shoot. Hindi ko siya pinababayaan. Everything, every unit, alam ni Clau yan. Binabantayan ko siya. Tsaka sabi ko sa kanya, gusto kong ibalik sa Philippine TV yung na-miss ng tao na Claudine Barreto. Gusto kong ibalik ulit yung range ng acting ni Claudine Barreto na na-experience natin lahat before. Gusto ko ulit ma-experience yun ng Filipino viewers na alam ko na-miss natin lahat. Yeah, Claudine Barreto. Abangan natin. Grabe. Thank you. Thanks to like Miss Claudine. Last na lang kay Miss Claudine. At least additional lang, why this series is perfect fit for your comeback? I'm sorry. Bakit ito yung, sa palagay mo, Miss Claudine, ito yung perfect fit para sa comeback mo after so many years? You know, ang dami na pong dumaan na mga scripts at saka offers sa akin. Pero nung sinabi sa akin na yung plot, in-explain sa akin ni Miss Noreen, at ni ALV, yung manager ko, parang naisip ko, iba naman siya sa lahat ng mga teleserye na ginagawa ko. Kasi po, ever since talaga, ang forte ko is teleserye. So, I grew up with Direk Wen mula sa puso hanggang sa nagka-asawa ko, napahiwalay ng anak, malaki na yung anak, ganyan. So, it has to be kung ano yung age ko, kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga babae na ka-age ko. Yun yung gusto kong gawin ngayon ng mga roles. And ibang-iba siya kasi matapang. At saka maraming mga sikreto na hindi mo makikita sa regular talaga na teleserye. Like what they said kanina, iba na ang gusto ng audience ngayon. Iba yung gusto nilang makita. So, ibang-iba siya sa mga ginawa ko. And ang mapapromise ko lang talaga is that I will be able to, siguro sa 7 years na hindi ako gumawa ng teleserye, siguro 101% or if not 1,000,000% ang ibibigay ko dito. Thank you. Thank you so much, Ms. Claudine. Thank you so much, Sir Richard. Next question will come from Mr. Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Hello, good afternoon. My questions po are for Ms. Claudine. So, nabasa ko dito sa release na yung character doon na piniplay mo is a successful businesswoman na nagkaroon ng illicit affair with a younger man. So, ano yung reaction mo nung nalaman mo yung role mo and how did you prepare for it? Kasi sabi mo, matagal ka na rin kasi. Actually, na-excite ako kasi sa isang teleserye ko na I was able to already play yung CEO na powerful, pero walang illicit affair, walang ganon. And like what I said, ang difference ito is that maraming secrets, and ang maganda dito is that secrets and lies and love ang meron dito talaga, and talagang na excite talaga ako dahil dito mas matapang ako. At the same time, makikita mo na lahat ng tao na kahit na gano'ng katapang, merong weakness. Whether it be love or whatever sa relationship or career, lahat ng tao may sikreto, may weakness. At yung sikreto na yun, it's either to protect yourself and to protect the people you love. It's not always yung may secret ka to hurt other people. So, yun yung malaking difference talaga.
So wala namang parang kumbaga time na nangapa or you felt trusted kasi like you said, medyo matagal ka na rin hindi na gumawa ng show. Nangapa ako, every teleserye, every movie that I do, lagi akong ninenervyos. Lagi lumaki ako kay Direk Wen de Ramos, inang Oil of the Masa, na sinasabi sa akin, anak, kapag hindi ka na ninervyos, nervyosin ka na. Kasi masyado ka ng complacent. So, I take every role talaga at heart talaga, with my whole being. Kasi, ang dami mong kailangan, you really have to give your best. Yun yung pinaka-importante para sa akin talaga. So, lumaki ako sa ganong klaseng turo sa akin. And paano po kayo nakarelate in a way dun sa title na Lovers, Liars? Kasi like sabi kanina ni Miss Noreen, sometimes we have to lie to protect people we love, or sometimes we find ourselves asking ourselves kung is it lover ba natin to, or liar ba to? May ganun bang pagkakataon? Totoo yun talaga. I think with love comes lies. Even sa start pa lang ng isang relationship, we always try to put our best foot forward. And that's a lie. Diba? Hanggang sa makilala mo ang tao, at habang tumatagal, nakikita mo kung ano yung mga red flags, hindi magaganda sa taong yun. And yes, like what I said, you have to, sa pagmamahal, meron talagang kasamang lies yun. To protect the people you love, to protect yourself, to protect your past, para maging maganda yung future mo. Kasama lahat yun. Lastly na po. Pero pag yung lies mo parang nag-border na siya into something na harmful, how do you deal with that? Iba-iba kasi talaga yun. Iba-iba kasi depende sa tao. There are times na talagang nasa sayo na talaga yan. Kung gusto mo nang to come clean at sabihin mo na talaga yan, lahat. Dalawa yan eh. It's either you do that dahil sa because you're para sa konsensya mo, or you do that dahil nahuli ka na. Ganun yun. Thank you and congratulations. Thank you, Sir Alan. Thank you, Sir Alan. Next question will come from Ms. Rose Garcia of PEP. Ayan, good afternoon. Question ko muna para kay Lian. Lian, siyempre, sobrang isa ka sa mga pinapurihan doon sa last teleserye mo, no? So, kumbaga, mas may challenge ba sa'yo, mas may pressure lalo na dito kasi parang mas matindi itong storyline nitong Lovers, Liars. And, gano'ng ka-daring yung role mo dito compared dun sa Royal Blood? Yes, yun po, thank you po sa question. Syempre po sa akin, every time na binibigyan ko ng opportunity and yun nga ng mga show, I always like really take it seriously and binibigay ko talaga yung yun nga 200% best ko in every show. And yun din, alam ko, lagi ko ito nakikwento na I always love, portraying different characters and I love to explore different characters. So, yun din, hindi naman pressured, pero, kada show is bagong role, bagong experience, and bagong challenge or task na kailangan mong gawin. And, as an actress, it's your responsibility. Siyempre, yung character na yun na, siyempre, mapaganda at matuwa yung mga tao at magustuhan ng mga tao, yung character na binibigay sa'yo. So, all you have to do, ako personally, is really prepare. Kailangan talagang maging prepared ka sa lahat. I-consider mo lahat ng pwedeng i-consider before ka magtrabaho and before, portraying the role. Kasi it's really important. Kasi, kumbaga, hindi lang naman onting tao nakakapanood sa'yo, hindi lahat ng tao. And yun nga, very grateful ako dahil pinagkakatiwalaan po ako ng GMA, ng Regal, sila Ms. Rosel, everyone. And I'm very happy rin sa mga naririnig ko na they're really looking forward to this show. Kasi of course, yun nga pa, yung cast dito talagang mga powerful. And of course, dito si Miss Claudine Barreto. And it's a privilege to work with her.
you know, very exciting. And pagdating sa character ko na daring, nakagawa naman ako ng mga daring roles before with Apoy sa Langit and Royal Blood. Pero mukhang ito parang ibang level na rin to, pero pataas siya ng pataas. Pero of course, tinanong din ako nila, Director Santo, nila Miss Noreen, hanggang saan ba ang kaya mo? So, yun, I'm very grateful kasi talagang kinoconsider rin nila yung, syempre, kung saan ka comfortable and kung hanggang saan mo kaya. And yun nga masasabi ko, bago to, very challenging, nakaka-nervous, nakaka-pressure, pero alam kong nai-enjoy ko yung ginagawa ko. How was it working with Claudine? Actually, hindi ko pa po siya nakakasama sa eksena so far, sa mga sinushoot namin. Pero, I think meron po kami mga eksena din together na mention sa akin nila Miss Noreen and Direct Chris. And I'm very excited to work with Miss Claudine kasi napapanood ko na nga siya before pa. So, very exciting. And ayun, I'm really looking forward. Thank you. Kay Kim Son muna. Ayan. Kasi before sa Mano ko, yung character mo, na-involved ka sa mas older sa'yo, di ba? So parang baligtad dito. Ayan. So, sabihin pa na, anong mas challenging sa'yo? Ano mas challenging sa'yo dito sa Lovers Liars? Na, alam ko kasi, parang may nakita na ako na daring scene mo, hindi lang kay, sino bang ano ito? Kay Lian, hindi lang kay Lian. Parang pati sa, kay Jaiho din, meron. So, kumusta naman yun? Hello po, unang-una, hello po sa lahat ng media ngayong araw. Ano po ba? Maraming na sa question. Actually, challenging po ba yan sa akin? Working with Miss Beauty, syempre alam po natin kano kagaling si Miss Beauty. Challenging po siya kasi syempre first time ko rin kumbaga may experience yung ganun sa older women. Then ngayon po, sa series na to, marami po yung po, tulad po na sinabi nyo kay Jai o kay Ian. So, maraming aspect and challenging siya kasi syempre, bawat eksena na ginagawa po namin direct sa Santo, kaya iba't ibang atake. Kasi bawal po na ganito, itong atake ng dito same. So, parang may, kumbaga sabi direct, parang may deep na laging baano sa bawat eksena ginagawa ko na naka-topless, mga ganito. So, both challenging siya and kumbaga pinaganda ako rin talaga siya from the pointers and the director of the production side. Ay, thank you. Last na lang, Claudine. Ayan. So, syempre, in a way, nakita namin yung mga nagdaang love or love life sa buhay mo, di ba? Since, TV days. Ano yung makakonsider mo na parang greatest lie ever told to you or greatest lie na nagawa sa'yo because of love or because you are in a relationship? Siguro yung last love ko, yun na yun. Siguro yun. Yun yung pinaka-siguro na may betrayal, may love, may lies. I think kapag isang relasyon nasira talaga, when love breaks, when you're broken, it's always because of betrayal, it's always because of love, and it's always because of the lies. Thank you. Next question will come from Mr. Joseph Atilano of Incurrer.net. Good afternoon. My name is Joseph Atilano from Incurrer.net. My questions are for Ms. Claudine Murray. Alright, we all know that you are a wonderful dramatic actress with a lot of depth. Your name is synonymous with drama and Philippine cinema. In Lovers, Liars, and Regal and Singing Network, we'll be seen once again with dramatic acting chops. Thank you so much sa mga sinabi mo. Thank you so much. Yes, of course. I think, when pag lumaki ka sa teleserye, kakagawa ng teleserye, habang tumatagal, you learn more, you do better, and you give your best, better than the last one. Kasi nga, we mature and we learn more as an actor. So, yes,
100% sinabi ko to kay Mr. Cel, kay Sir Joey, sinabi ko kay Noreen at kay Director Santo na I will be giving my best. As I always do. But siguro sa 7 years, ang dami kong pinagdaanan. So talagang mas makikita ngayon siguro yung mga sakit na napagdaanan ko. Ma-apply ko dito. Thank you. Second question. Right now, in this stage of your showbiz career, what do you feel is something you have to prove to yourself once more? So medyo broad yun. Internally, what do you feel is there's something palalabas mo pa? Is there something you want to prove to yourself once more? Yes. In every show or movie that you do, you try to prove yourself to yourself, not to your audience. It's something, as an artist, it's very important na you don't stop learning. So at least now meron tayong Netflix, meron tayong YouTube, may mga K-dramas, and you get to watch and you get to see na nag-iiba yung gusto ng tao. And you get to learn certain techniques and na-apply mo sa bagong role mo. Thank you so much. My last question. Medyo broad to, but how does it feel to be back on prime time television? Up to now talaga, parang feeling ko, parang nasa langit ako ngayon. I'm really happy, excited, very nervous. I feel really great kasi sa totoo lang, working with new actors and new actresses, kasi ang dami-dami nila na ngayon na hindi mo kakilala, hindi mo kilala, or makikita mo, napapanood mo sa TV, tapos sabi mo, minsan kina-question mo yung sarili mo, marunong ba sila umarte? Parang ganon. Kasi ang dami nila, so hindi mo matandaan minsan yung pangalan. And then, when I started working with them, nakita ko na yung depth at saka yung hunger nila na ay, itong mga to, ano to, may mararating to. And also, I think yung pinaka talaga, ang isa pa sa mga highs ko dito sa Lovers Liars is, this is my first time to work with Mr. Cel, with Regal Films. And I'm really thankful, and sa GMA also, kay Sir Joey for, thinking for getting me to do the role. Pero ang pinaka talaga high ko sa lahat is to see my assistant director be the director that he is now. Yun ang pinaka-happiest ko. Yun ang pinaka talagang achievement ko dito sa Lovers and Liars. At sinabi ko direct, hindi kita, I will not let you down. Thank you so much. Next question will come from Mr. Ruel Mendoza of Pangmasa. Yes, good afternoon. Congratulations sa buong cast. Ang fresh nung cast ng Lovers Liars, in fairness. And welcome back to the team. Love you, Ruel. Ayun, okay. Pero ang question ko para kay Morning Sunshine, Shaira Diaz, at para kay Yasser. Kasi di ba yung love team nyo nabuo sa Love You Too? Diba? Ilang years ago na ba yun? 2019 po. Ayun, so 4 years ago. So ngayon, nung nagsama ulit kayo, anong pagbabago? Anong nakita mong bago kay Yasser? Ikaw naman, Yasser, ano nakita mong bago kay Shaira? Ayan. Bukod sa mas in love ngayon si Shaira, glowing siya. Thank you po. Well, kami ni Yasser, ang una talaga naming reaction, masaya kami para sa isa't isa. Kasi parehas kaming host na, parang ang dami na naming naging work. Tapos eto, nag-work ulit kami dito. Tapos pair pa kami dito. Parang couple tayo dito. Pero ganun pa rin si Yasser. Napakabait pa rin. Napaka-gentleman. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa kanya na, uy, buti magaling ka mag-memorize, yung emotion mo, nandyan, hindi ako nahihirapan na ka-eksena siya. So, happy ako na magkatrabaho ulit kami ni Yasser kasi ang tagal na nung last, no? So, yun po. The same Yasser, mas gumwapo, mas gumaling. Yeah. So, yan, ano masasabi mo dun, Yasser?
Hindi. Siyempre, Shai Diaz, maraming salamat doon. Nag-start din yung pair up namin na 2019, almost 5 years na rin. Doon pala sa Love You 2, ang ganda na rin sa samahan namin eh. Tapos hanggang ngayon, parang wala naman nagbago. Ganun pa rin naman kami ni Shai. We're still good friends. Siya napakagaling din na artista. Pag nag-e-eksena kami yan, nila Direk Chris, nila Miss Clau. Alam mo yun, ang gaan lang, walang nagiging problema, bilis. Kaya ang saya ang katrabaho sa Shai and happy ako. Ano yung na-miss mo kay Shai? Especially when you were doing Love You 2. Na-miss ko sa kanya? Uy, pare, basta. Na-miss ko ba siya? kay Shai. Parang lahat naman eh. Na-miss ko yung kakulitan niya sa set. Yan, na-miss ko yung mga ano niya sa akin. Ano? Ikaw, Shaira, ano na-miss mo kay Yasser? Kay Yasser? Ano ba? Madaldal kasi si Yasser eh. Siguro, na-miss ko yung mga pag-updates niya. Kasi mahilig to chumika eh, Tito. So... Chismoso. Hindi, marami lang, alam mo na, marami lang kaming mga common friends din. So parang nagkaka-updatean kami. Siguro na-miss ko yung friendship namin din. Yun din dito. Sobrang komportable kami sa isa't isa. Wala kaming problema every eksena. So, yun po. Ayun, okay. Doon tayo kay Yasser. Kasi dito kwentuhan namin si Yasser kanina. So, kinuwento niya yung magkakaroon, yung plot dito, magkakaroon ng relationship, secret affair with Claudine. So, Claudine, sabi kasi ni Yasser, chinismis niya na sa amin. Pag tinititigan ka daw niya, parang natutulala siya. May ganun siyang something para sa'yo. So, yun, comment na lang Claudine. Siyempre, working with somebody as young, as Yasser. Hindi naman siguro ito yung first time mo to work with somebody na mas bata sa'yo, di ba? Pero ito parang mas mas batang-bata talaga. Oo, kasi nung ginawa ko in Dubai, si John Lloyd ang anak ko. So, batang-bata, mas bata sa akin ng sobra si John Lloyd. So, si Yasser pa kaya, parang ka-age lang ng mga pamangkin ko. Parang yung boys ng pamangkin. Natutuwa ako kasi alam ko yung feeling when I was starting, tapos may makakaharap ka na veteranong actress or malalaking artista, talagang nakaka-starstruck, nakaka-nervyos. Parang you have to up your game all the time. And kaya nga I make sure to make them feel comfortable. Lalo pa kasi yung mga eksena namin ni Yasser, lagi akong masungit, lagi akong pero hindi siya, nakita ko yung talent agad sa kanya. For some reason, sa dami siguro ng mga nakatrabaho kong magagaling na artista, like what I said, nakita ko talaga na meron siyang talent talaga. Hindi, yung magaling siya talaga. Parang lahat nga sila, like what I said, malaki talaga ang mararating, malayong mararating. Okay. Reaction naman dyan, Yasser. May mararating ka. May talent ka. Pero well, parang ang malaki. Thank you, Miss Clau. Thank you, Miss Lord. Sobra po akong natutuwa po talaga. So first scene namin ni Miss Clau, yung sinasabi ko kay Direk, kay Shai, na ang dami ko nararamdaman. Kinakabahan ako, pinapawisan yung kinikili ko, yung mga kamay ko, tapos kinikilig ako, no? Parang may kuryente, hindi ko maintindihan talaga. Kaya sobra pong ang laking achievement po nitong role na to, and syempre prepared with Miss Claudine. Sobra po akong nagpapasalamat. In 27 years ko dito sa buhay, ito po yung pinakamalaking role na nabigay po sa akin. Kaya thank you so much po. Okay. Yes. Nakuna na ba yung yung singin yung dalawa? Na ma-intimate scenes? Yes. Wala pa. Wala pa. So, mas papawisan siya. Ako rin yata. Mas ako yata. So, dapat extremity. Di ba child abuse na yun? Pero kung may consent naman, over 20 naman na yata si Yasser. Hey, thank you very much. Congratulations. Thank you, Sir Ruel, for those questions. And next up to ask is Mr. Romel Gonzalez of PEP.
Yes, hello. My first question is for Michelle Vico. Ayun tulad kanina nabanggit, winelcome ka ni Sir Joey kanina sa GMA, Michelle. So, nung una mong nalaman na, kasi sa dami ng artista ng ABS, napili ka for the newest collaboration of GMA and Regal. Anong naramdaman mo nung nalaman mo kasali ka sa Lovers Liars? Siyempre, unang-una talaga kinabahan ako. Yun muna yung una kong first na feel kasi yung kinuwento sa akin ni Miss Noreen yung kwento, yung plot, lumabas ako sa comfort zone ko eh. Hindi lang sa story, but at the same time, ibang mga tao makakasama ko, like from GMA, and of course, Regal na nakatrabaho ko na rin dati. But of course, I'm very, very thankful kasi actually, hindi ko alam if alam niyo po na before nag-start ako with GMA. Yes! Mga Twin Hearts ako, nag-guest ako, Dita Negrita. So, po? Pero, yun, di ba ba? Pero mga support pa lang po yun kasi talaga. Kasi nagsuschool po ako nun, so talagang hindi pa super focus sa showbiz po talaga nun. But, I really started sa GMA po talaga before ako nag-ABS. So, kaya ang sarap din sa feeling na makakatrabaho sila ulit. And of course, sila kasi bagong learnings, of course, ibang tao, ibang production, and ayun nga po, katulad ng sabi nila, kung hindi ka kinakabahan, matakot ka. But sobrang happy ako kasi yung opportunity na binigay nila, tulad ng sabi nila na napakadaming artista dyan. So, bakit ako? And very, very thankful and blessed. And ang magagawa ko na lang po siguro and yung give back ko na lang sa kanila is gawin din yung best ko. Kasi all throughout, mula umpisa yung kinakausap pa lang ako about the plot, hanggang dulo, hanggang nagtitaping kami hanggang ngayon. Nandun yung guidance, nandun yung kailangan ganito, kailangan ganyan. And hindi ko parang inano na, hala, bakit ako sinasabihan? But of course, kailangan mo laging open ka sa sinasabihan ka and sa tinuturuan ka. Ayun, tapos ang role mo dito nalaman namin is bilang isang single mom. Yes po. Eh, syempre, hindi ka pa naman mom, diba? So, paano mo inatake yung role mo na never mo pa namang naranasan sa tunay na buhay? Actually, yun po medyo mahirap siya kasi parang nasanay ako na tweetums, na pa-sweet, or kontrabida, ganyan. But ito kasi very different eh. Pero siguro nire-rate ko na lang siya as na breadwinner ako ng family namin. So kung paano ko alagaan yung pamilya namin, yung mommy ko, yung daddy ko, yung mga kapatid ko, yun yung motivation ko na doon sa anak ko sa show, na kung paano ko sa family ko sa totoong buhay, paano ako dapat sa anak ko po, si Kenneth. Ayun. Thank you, Michelle. Salamat po. Thank you. And my last question is for Rob Gomez. Rob, from katatapos ng magandang dilag, tapos nandito ka naman sa Lovers Liars, di ba? So, congratulations. Thank you po. We heard yung role mo dito is super kakaiba. Dahil dito ang parang ka-love team mo, yung katabi mo ng si Polo Ravales, di ba? Ibang klaseng role mo ito talaga. First time mo ba na ang role mo is may gay lover? First time, yes. It's my very first time. And napaka-galing mo ni Polo Ravales and ni Michelle Vito. From the start, every scene, locked in sila. So, nakakadala lang po. And I'm very, very lucky to be here. So, paano ka nakumbinse na ang role mo is yung jowa ka ng Ladino? I knew the writers po, Ms. Noreen and our director Crisanto. Doon pa lang sold na. I love Tita Rosel, Tita Joey, so I trust them with every scene. So and then as an actor, as an artist, we always give our best, right? I'm always up for the challenge. So ngayon, sobrang excited ko lang kung paano ko talaga siya mapapakita at kung paano maapektuhan yung mga manonood namin sa storya na aming tatlo. And since mapangahasang Lovers Liars, meron ba kayong love scenes ni Polo dito? Actually, kakagawa lang mo namin kahapon. So, excited na po ba kayo? Oo. Kinalingan ko po. So, kumusta daw yung eksena? Anong
naramdaman niyo pareho? Intense. So yung sabi niyo, papawisan si Miss Claudia kasi ako po pinawisan din ako. Grabe. Grabe po talaga. Mainit yung set namin. Sobrang init. Napasigaw ko pa nga po yung director namin eh. Diba? So, direct. So, I'm happy you're happy. So, Nag-usap ba kayo ni Polo before the scene para hindi kayo magkailangan? nung ano pa lang po, nung mga first few meets po siguro, and he's a very cool guy. I met his wife and his kid, so I'm very impressed with his past projects also. And yeah, yun, parang, he's so game, parang tropa na kuya-kuya, parang kuya na nga ho, yung respeto na binibigay ko sa kanya. So, hindi talaga naging awkward. Sobrang hindi naging awkward. Ayun, so i-segue ko na kay Polo. Alam ko hindi mo first time Polo to do a gay scene or a gay role, di ba? So parang inalalayan mo ba si Rob bilang first timer siya? Actually, ang galing ni Rob. Magaling. Hindi, seriously. Ang ginawa ko kasi, yung fiancé ko, pinapanood ko dun sa monitor. Pinatabi ko kay Direk. So sabi ko, doon ko malalaman kung magiging maganda yung eksena namin. So alam mo ang nangyari? Kinikilig sila sa eksena namin ni Rob. Seryoso. So nung pag-cut, talagang natutuwa sila dun sa performance namin. Hindi siya bastos, pero marami raw kikiligin, sabi. So ano naramdaman mo nung nalaman mong kinilig din ang fiancé mo sa love scene ni Rob? Natuwa. Alam kong tama yung ginagawa kong arte. At tingin ko, naging proud siya sa akin doon. Yes. Ayun, anyways, congratulations again guys, and thank you. Thank you so much, Sir Romel. Next up, Mr. June Lalin of Abante. Yeah. Hi, Claudine. How are you? Pero lagi tayong magkausap. Kagabi lang. Oo. Yan, Claudine, syempre naikwento mo sa akin the other day, no? Kung gaano ka ka-excited sa Lovers and Liars. Yan. And even yung mga anak mo, napunta sila sa first day taping mo. Can you make kwento? Anong eksena noon? Anong nararamdaman nila for this comeback mo sa paggawa ng teleserye? Kasi, tawag ito, usually, ang kasama ko lagi yung dalawa, 2 batch, 4, 4 yung anak ko eh. So, si Sabina is 19 already, so nasa college na siya. Si Santino is 16. So, si Sabina goes to UP, Santino goes to Brent. So, hindi ko masyado nakikita si Santino kasi Laguna pa yon. So, yung first day ng shoot, ng taping namin, alam kong darating yung dalawa, si Noah at si Kea. Hindi ko in-expect na si Sabina pumunta rin para i-surprise ko for my first day with flowers. So parang really, really excited. Kasi nga, actually may natanggap akong letter parang last night, and kanina ko lang nabasa from Sabina na parang thanking me for, for working hard for them and for doing things that will make them happy, and that they're really very proud of me. And meron rin doon note si Santino for me na thank you for doing everything to make us, just to make us happy, parang ganyan. And the queen is back, sabi ng anak ko. So parang natuwa naman talaga ako na parang gano'n. Hindi, I don't think mapapanood nila yung Lovers and Liars kasi Santino, Laguna pa manggagaling. So, umuwi siya late na by the time tulog na siya ng 9. So, Sabina, na rin late na rin kapag ka umuwi. So, I don't think mapapanood nila. Pero, pagka siguro, kapag ka may maaga sila umuwi, mapapanood siguro nila. Pwede na, pwede. Thank you. Pero, ikaw mismo, no? Siyempre, kilala ka bilang teleserye queen dahil napakarami naman talaga kakaiba mga teleserye mo before, di ba? And even sa GMA naman, nagbida ka na rin sa maraming teleserye. Honestly, gaano ka ka-excited sa serye nito sa mga nakunan mo kung i-base sa mga nakunan mo ng eksena?
very happy and excited. Kasi parang sa 7 years na hindi ako nag-teleserye, and then ngayon sa GMA ulit, and then first time with Regal. Tapos, nakakausap ko si Miss Noreen anytime na gusto ko siyang tawagan or may questions ako. Tapos, nagpupunta rin siya sa set. Nag-check siya kung okay lang ako. Tapos si Direk Crisanto, na talagang nakatutok, sinasabi sa akin, oh, ito yung gagawin. Tapos tinatanong ko siya lagi, Direk, ano ba yung gusto mo? Sabihin mo sa akin, kung ano yung movie sa utak mo, the movie in your mind, yun yung sabihin mo sa akin, para pare-pareho tayo. Natutuwa ako kasi nawala yung kaba ko. Yung kaba ko na 7 years na wala akong, hindi ako nagtrabaho, tapos biglang ang nakakatrabaho ko ay yung mga tao na malapit sa akin, na komportable ako. So I'm really blessed dun sa part na yun talaga. Yeah, thank you, Cloud. We're so excited na eto, babalik ka na ulit. And syempre, sa press, ang dami nagmamahal sa iyo kasi napaka-sincere mo rin. Kasi yung mga friends mo sa press, lagi mo tinatawagan. And syempre, si Miss Rosel, yan. Kasi si Rosel, siyang protagonista. Ito. Natakpan ka ng bulaklak. Pero mas maganda ka sa bulaklak, in fairness. Okay. Rosel, yan, syempre, lagi tayo magkasama, magka-meeting. Sinasabi mo nga kung gaano ka-excite kayo ni Mother Lily mismo, no? Diba? Sa project na to. Pero can you make us kwento? Anong sabi ni Mother nung finally tinanggap nga ni Claudine yung project? Kasi nung magkasama tayo sa Green Hills 2 weeks ago, may sinasabi siya, pero ikaw na magkwento. Totoo talaga yan. Kasi we bumped into June Lalin. Parang it was just a coincidence. He was there. So tinawag ko, June, Tapos pumasok siya. Sabi ko, June ha, meron kami Lovers Diaries na serye, lalabas na. And guess who? Alam na niya, anak ko. Your mother said, hindi nga daw siya makapaniwala. Sabi niya. Kasi mabuti naman daw tinanggap kasi matagal na niyang nag-offer sa'yo. And then, long time ago. And during Star Cinema. So, she's so happy that you're doing this for Regal. Pero alam mo, Mr. Sel, may kwento kasi yan eh. Actually, dapat Regal baby talaga ako. I was supposed to do yung Gopings pa yan eh. And before Abby, Viduya. So, nagpunta na ako ng Green Hills. Nag-meeting na kami with Mother. Kaya lang parang that time na-atake yung daddy ko. So, hindi kami natuloy ni Mother. So, ngayon, finally, after how many years in this business, makakatrabaho ko, at least si Mother at saka si Miss Rosel. So, thank you talaga for this opportunity. It really means a lot to me. Thank you. Of course, June, this is just the start. I'm sorry? This is just the start. Yeah, ang bongga, Sayang, no? Kung natuloy ka dati, baka nagsuot ka rin ng magic camisón, di ba? Pero yan, ang ganda ng kwento ni Rosel, ni Claudine, na dapat pala naging Regal lady siya. Si Joey Abacan kasi dati nag-apply din sa Regal to eh. Hindi siya natuloy, pero hindi dahil sa hindi siya hinarap ni Mother. Pero at least naging executive siya sa GM. Pero Joey, yan. May one day si Joey nagtrabaho doon. Pero ang daming co-prod di ba? Pero Joey, gaano ka-excited na eto, kasi always naman love mo si Mother, alam ko, di ba? Lagi mo kwento yan. Kahit nung sa New York tayo, panayang kwento mo, di ba? Nung finally pumayag si Claudine gawin to, tapos Regal pa, di ba? Gaano ka na-excite? Claudine, kasi we work together in your eyes already. Diba? This is a movie. So syempre, parang it's very nice to be working with the people that you work very well with. That's Claudine. And of course, with sila Mami and si Atsi.
So parang it's like working with family also. So parang exciting. And you know what, June? I always believe that, there's always, sabi sa Bible, there's always commanded blessing and harmony. And because we're very harmonious with everybody, I think this program will be blessed. Yeah, ang dami excited, di ba? Sa social media grabe ang reaction ng mga fans, ng mga supporters, di ba? Tsaka yung mga Claudinians, di ba? Ang bongga. Pero eto, Claudine, tatanungin ko, syempre, eto Regal baby to pero ngayon nandito siya sa GMA. Gaano ka-excited, Sarah Edwards, na kasama mo si Claudine Barreto, di ba? Sobrang excited, sobrang happy po. Dati ko lang po napapanood si Miss Claudine. Ngayon nakaka-work ko na po siya. Naalala ko yung first day na ka-eksena ko po si Miss Claudine. I remember we were throwing lines and napatulala po talaga ako, na-starstruck ako. And there was also a time where I didn't know how to speak to Miss Claudine. I also didn't know how to act around her. But when she started talking to me, I felt so much more comfortable. Sobrang caring niya po and thoughtful. And I'm so excited to be doing more scenes with Miss Claudine and everybody else. Everybody here is so talented. I'm so thankful and grateful for everyone. Miss Rosel and Sir Joey as well. At saka alam nyo, June, si Sarah, nung sumalang, talagang nagulat ako. Meron talaga siyang hit Meron siyang aura na artista to. Magaling talaga siya. Favorite siya ni Miss Rosel. Sinabi mo talaga. Hindi. Galing si Miss Rosel sa I can see now. Totoo yun. At least nakita mo na kung bakit favorite siya. Oo. Siya, tsaka si Shira nakatrabaho. Yes, naka-eksena ko. So sabi ko nga na ang daming bago ngayon, pero marami lang sila. Ilan lang yung marunong talaga umarte. Ito na yun. Pero yung three guys ba na, syempre bago, si Polo naman matagal na. Yung three guys, si Rob, Yasser, and Kim Song. Si ano pa lang ang nakatrabaho, si Yasser pa lang. May nakapag-TV kayo together. Nakapag-TV. Yung dalawa wala pa eksena. Oo, excited na ako. Pero eto ba, nice ka ba sa kanila sa istorya or pagsasakpan din mo ba sila? Siguro may lang kasi talaga, yung role ko as Via, may facade talaga. Na medyo may pinagdaanan siya, so medyo may pagka-bitter siya. Pero makikita mo nga yung meron siyang weakness, pero sa sarili lang niya, parang siya lang ang nakakaalam mo. So, si Yasser, naka-excel mo na, yes. O Rob and Kimson, gano'n ka-excited, o may mga confrontation scenes ba to? Sobrang excited po. Kung magkaroon ba? Sobrang excited. Ako po, kinakabahan pero excited ako dahil for sure marami akong matutulungan kay Miss Glo. And syempre gusto ko rin po magpasalamat sa Regal, kay Achi Rosel, syempre kay Tito Joey, alam mo po lahat na rin kaya ko po si Tito Joey. Direk Santo, I miss na rin, thank you dahil pangalawang serye ko na nag-prime time po sa Regal. So maraming salamat po sa patuloy na support at pagkikiwala. Thank you and good luck. And we're so excited sa Lovers, Liars yan. Ipapasa ko na ulit yung mic, masama ng tingin sa akin ng host. Okay, thank you so much po, Sir June. Ayan, of Abante still. Next to ask is Mr. Don Sermino. Ako na ba? Ako na ba yung Ako na, okay. Since natanong na ni Romel yung question ko para sa kay Polo, bait ko na lang sa mga babae na lang, questions na lang sa lahat ng girls. Anong gagawin nyo kung ang lover nyo, halimbawa lang yung role ni Polo, ay may lover din, na katulad ni Rob Games na discover nyo? Anong gagawin nyo pagka? Para sa mga babae, sa totoong buhay ito ha, ikaw, Shaira, pag halimbawa na-discover mo, EA pala may jowa din kasing gwapo ni Rob.
paubaya. na lang ako kung saan siya magiging mas masaya. Kung hindi siya, kasi parang naniniwala ako, kung may iba yung isang tao, ibig sabihin, hindi siya masaya or kontento sa'yo, diba? So, kung saan siya masaya, susupport ko na lang siya. Ganun ko siya kamahal, kaya ko siyang i-let go, basta maging masaya lang siya. Ikaw naman, Lilian. Medyo nakakaanita. Siguro same din with Shaira. Siguro mag-ilalat go ko na lang yung person na yun. Kasi ang hirap nga naman if you'll stay sa isang tao na alam mo naman o nakikita mo ng harapan na ayaw naman sa'yo. Hindi niya ayaw sa'yo. Girlfriend ka pa rin niya pero na-discover mo lang na may lover din pala siya. Kasi parang kung may iba, kung may other person on the side, mahirap makipag-kompetensya, totoo. And you know, pag talagang mahal ka ng tao, talagang kung ikaw, sana in the first place, hindi na lang. Pero, yun nga, dahil nga, mag-giveaway na lang din ako. And of course, magpapasalamat na lang din ako for the experience na kung ano. Wow, thank you very much for the experience experience. na yun at yung mga natutunan ko for that experience. Sa experience na yun. Ayan. Hindi ko alam, joke lang. Siguro same with them po talaga. Mag-giveaway din. Siyempre, siguro sa totoong buhay, ang hirap na nga sa totoong feeling kung talagang malaman mo na may ibang girl, di ba? What if more kung ganyan, di ba? So parang, hindi mo na alam. Yun nga, alin bang mas mabigat? Yung ang kakompetensya nyo ba ay kapwa babae or lalaki? Mas mabigat? Siguro sa akin, hindi ko na maiisip po yun. Ang maiisip ko na lang siguro, parang nasaktan ako, parang gano'n na lang po. And mag-focus na lang ako sa sarili ko, and mag-move on na lang, and mag-giveaway na lang. Pero siguro hindi ko na po isipin na kung girl man siya or boy man siya. And siguro isipin ko lang, madami pang iba dyan. Charot. Ikaw naman. Ako po, kung malalaman ko may lover ang aking relasyon, masasaktan at magagalit po talaga ako. So, kung pinag-usapan muna bago may nangyari, paglalaban ko pa. Pero maging male or female man po, I would have to say my goodbyes because of the betrayal and move on. Magle-let go na lang din po ako. Okay. Si Claudine ba pwedeng sumagot doon? Kung halimbawa ang ma-discover mo halimbawa lang naman, ang lover mo ay may lover din na lalaki. Igo-ghost ko. Oo. Tapos na. Bye agad. Wala nang usapan. No. Thank you. Ito, Paul, i-follow up ko na lang kasi may question talaga ako for you. Pero, yes, sa tatlong guys na yan, kung gay ka, sinong bet mo sa kanilang tatlo? Halimbawa lang naman, ikaw naman secure ka naman sa pagkalalaki mo, knowing you, di ba? Parang mahirap eh. Ang hirap doon. May iba-iba sila ng category. Oo, pero meron siya kasi pinipili talaga. Parang mahirap eh. Meron ka talagang type, di ba? Siguro silang tatlo. Ganun sa baka-promiscuous yung talagang pwede mo magsabay-sabay ng tatlo. Oo. Hindi, seryoso na. Sino na lang sa kanila? Silang tatlo nga. Totoo. Ang takaw mo naman. Wala ka man lang. Parang nag-enjoy yata siya nung isang araw. Pero Miss Clau, pagka nagharap yung role natin dalawa, magiging lalaki na ako. Thank you. So silang tatlo talaga? Oo eh. Bakit? Ano bang mga katangian ng tatlo na gusto mo? Yung balahibo ba ni Yasser or Una si Yasser kasi Middle Eastern yung datingan di ba? Parang Prince of Jaipur. Wow. So, si Gibson naman, syempre parang K-pop. Asian. Opa. Tapos si Rob naman parang, alam niyo yung dating ni Rob, parang yung pagpampira. Di ba? Yung masarap sa gabi. Oo, yung pang Twilight yung mga datingan. So, iba talaga eh. Kagabi, sinipsip niya ako, Sir Don. Talaga? Oo. Pero kasi sa interview namin kay Rob, medyo parang takot siya po. Parang takot siya. Si Rob? Si Rob kasi first time niya yata yung ganito, unlike you, na may nagawa ka na rin before, di ba? So, ano bang pwede mong i-advise sa kanya?
Actually, nagulat ako kasi hindi siya, magaling siyang artista eh. Hindi ko na-feel sa kanya na parang naiilang siya. Hindi eh. Pagdating namin sa set, game na siya agad eh. Game na siya agad. So, he's a very professional. And malayo mararating ko siya. Malayo. Parang siyang, iba yung passion niya. Thank you very much and good luck. Thank you. Yes, there you have it. I hope that our directors and cast were all able to answer your questions. At talaga nga naman, marami tayong dapat abangan. Ayan, as Lovers Liars launches this November 20. And to end our media conference, ayan, let's hear some parting words from our director and of course, Miss Claudine Barreto. I think let's start with Direk Crisanto, followed by Miss Claudine later on. Direk, parting message. By the way, si Jayo is here. He is part of the cast. Yes, hi Jayo. So, yun, thank you to all the press na nandito. Ini-invite po namin lahat kayo sa Monday na po, ere ng Love